Nasaksihan ang pagpatay sa kanyang amo, ang piping si Tala ay itinapon sa bangin upang mapatahimik. Habang dumanak ang dugo ni Tala, ang hambog na si Corazon ay nagdiriwang para sa ninakaw na yaman. Paano magsasalita ang basurang may kapansanan na ito? Habang tumatawa siya, dumating si Joaquin, dala ang nakakanginig na ebidensya. Tumayo si Tala, winasak ang takot para muling isilang. Sapat ba ang katotohanan mula sa pusong walang tinig upang mabulok sa kulungan ang mamamatay tao? Ang amoy ng mga Vanda at Phalaenopsis ang unang bumabati kay Tala tuwing umaga. Iyon ang kanyang mundo, isang paraiso ng mga kulay at halimuyak sa loob ng malawak na hardin ng mansyon ng mga santos sa Tagaytay. Dito, sa gitna ng mga bulaklak, ang kanyang katahimikan ay hindi isang kakulangan, kundi isang pakikipag-ugnayan sa kalikasan. Dahan-dahan niyang dinidiligan ang isang bagong sibol na waling-waling ang paborito ni Doña Elisa. Ang kanyang mga daliri, kahit payat, ay sanay na sa pag-aalaga. Bawat dahon, bawat usbong ay kilala niya. Sa mundong ito, hindi niya kailangan ng mga salita para ipahayag ang kanyang pagmamahal. Talahija, isang malambing na tinig ang tumawag mula sa kanyang likuran. Napangiti si Tala at lumingon. Nakatayo roon si Doña Elisa, ang matriarka ng pamilya Santos, may hawak na 2 tasa ng mainit na tsokolate. Ang mga ngiti sa gilid ng mga mata nito ay kasing init ng inuming dala niya. Inabot nito ang 1 tasa kay Tala, isang ritual na halos araw-araw na nilang ginagawa. Umupo sila sa isang maliit na bangkong, yari sa bakal. Sa ilalim ng isang mayabong na puno ng nara, hindi nagsasalita si Tala, ngunit ang kanyang mga mata ay nangungusap ng pasasalamat. Tumango si Doña Elisa, tila naiintindihan ang bawat saloobin sa likod ng katahimikan na yon. Napakaganda ng umaga, hindi ba? Sabi ni Doña Elisa habang nakatingin sa bulkang Taal sa di kalayuan. Parang laging may pag-asa. Tumango si Tala, humigop sa kanyang tsokolate. Ang init niyon ay gumapang sa kanyang dibdib, katulad ng init ng pagmamahal na nararamdaman niya mula sa matandang babae. Sa lahat ng tao sa mansyon, si Doña Elisa lang ang tumingin sa kanya, hindi bilang isang pipi, kundi bilang isang tao. Ngunit ang payapang umagang iyon ay biglang binasag ng malalakas na yabag at isang matinis na boses. "Mama, kailangan nating mag-usap." Si Corazon de la Cruz, ang manugang ni Doña Elisa, ay humahangos na lumapit. Ang kanyang magandang mukha ay nababalutan ng galit. Ang kanyang mga mata ay tila nag-aapoy nang makita niya ang katahimikan sa pagitan ng biyenan at ni Tala. "Pumunta ka na muna sa iyong ginagawa, Tala," mahinahong sabi ni Doña Elisa, ngunit may bahid ng pag-aalala sa kanyang boses. Mabilis na tumayo si Tala, yumuko, at nagmamadaling bumalik sa orchidarium. Ngunit hindi siya tuluyang lumayo. May kung anong kaba sa kanyang dibdib. Mula sa likod ng isang malaking halaman, pinakinggan niya ang pag-uusap nila. "Ano na naman ito, Corazon?" tanong ni Doña Elisa. Ang kanyang boses ay pagod na. "Ang testamento, Mama. Paano ninyo nagawa sa amin ito ni Mateo? Bakit ninyo babaguhin pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sa pamilyang ito?" "Ginawa o kinuha?" Matigas na sagot ni Doña Elisa. "Akala mo ba hindi ko alam ang ginagawa ninyo sa kumpanya? Ang mga pondong nawawala? Akala mo ba bulag ako, Corazon? At ang relasyon mo sa pulis na yon kay Ricardo Gomez?" Nanlamig si Tala sa kanyang kinatatayuan. Ang mga salitang yon ay tila mga punyal. "Huwag na huwag ninyo akong pagsasabihan na parang hindi ninyo ako kilala." Sigaw ni Corazon. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. "Ibinigay ko ang buhay ko sa pamilyang ito. Hindi ako papayag na mawala sa amin ang lahat. Ang pagmamahal sa pamilya ay hindi nasusukat sa pera, Corazon. At matagal mo nang kinalimutan niyan.
Mahinahon, ngunit may diin na, sabi ni Doña Elisa. Tumingin ito sa malayo, patungo sa bangin sa gilid ng hardin. Tapos na ang pag-uusap na ito, gagawin ko ang nararapat. Tumalikod si Doña Elisa, handa nang maglakad palayo. Sa pagtalikod niya, may nahulog mula sa bulsa ng kanyang duster, ang kanyang cellphone. Gumulong ito malapit sa paanan ni Corazon. Nangyari ang lahat ng napakabilis. Nakita ni Tala ang pagbabago sa mukha ni Corazon. Ang galit ay napalitan ng isang bagay na mas madilim, mas malamig. Isang desisyon na nabuo sa isang iglap. Bago pa man makalayo si Doña Elisa, mabilis na humakbang si Corazon. Isang malakas na tulak. Walang sigaw na nagmula sa lalamunan ni Tala, pero sa loob niya, ang kanyang kaluluwa ay sumisigaw. Ang kanyang mga mata ay dilat na dilat, nasasaksihan ng isang bangungot na nagaganap sa kanyang harapan. Nakita niya ang pagkagulat sa mga mata ni Doña Elisa, ang pagkawala ng balanse nito, ang mga kamay na pilit kumakapit sa hangin. Isang nakakabinging sigaw mula kay Doña Elisa ang narinig niya. Isang sigaw na biglang naputol ng lamunin na ito ng bangin at ng malakas na ihip ng hangin. Pagkatapos, katahimikan. Isang nakakakilabot na katahimikan. Nakatayo si Corazon sa gilid ng bangin, humihingal. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas baba. Dahan-dahan siyang lumingon at ang mga mata nila ni Tala ay nagtagpo. Sa mga matang yon, walang pagsisisi, walang takot. Tanging isang malamig, kalkuladong tagumpay. Iyon ang mga mata ng isang demonyo. Isang instinct ang nagtulak kay Tala na kumilos. Bago pa man makahakbang si Corazon, mabilis niyang dinampot ang cellphone ni Doña Elisa na nasa damuhan. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Pagkatapos, tumakbo siya. Tumakbo siya na parang hinahabol ng kamatayan. Hindi siya lumingon. Ang tanging naririnig niya ay ang kabog ng kanyang dibdib at ang huling sigaw ni Doña Elisa na paulit-ulit na tumatatak sa kanyang isipan. Nilagpasan niya ang mga pamilyar na halamanan, ang mga bulaklak na minsan ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, na ngayon ay tila mga piping saksi sa isang krimen. Nakarating siya sa likurang tarangkahan. Binuksan ito at tumakbo palabas sa kalsada. Wala siyang pakialam kung saan siya pupunta. Ang kailangan lang niya ay makalayo. Makalayo sa mga matang yon. Gabi na nang sa wakas ay huminto siya sa isang madilim na eskinita sa bayan. Basang-basa ng pawis at luha ang kanyang damit. Ang kanyang mga binti ay nanghihina. Napaupo siya sa malamig na semento, yakap-yakap ang kanyang sarili. Ang cellphone ni Doña Elisa ay mahigpit niyang hawak. Tila ito ang kanyang tanging koneksyon sa nagdaang katinuan. Ang kanyang katawan ay nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa takot na gumagapang sa bawat himaymay ng kanyang pagkatao. At sa gitna ng kanyang paghihinagpis, isang tunog ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Isang sirena, papalapit ng papalapit. Walang kwenta, puro tsismis, puro pampalipas oras. Hindi na ito pamamahayag, Joaquin, pangaliw na lang ito. Ang boses ni Mr. Reyes, ang kanyang editor, ay umalingaw-ngaw pa rin sa isipan ni Joaquin de la Vega habang binabagtas niya ang madulas na kalsada ng Tagaytay. Ang mga patak ng ulan ay walang tigil na humahampas sa windshield ng kanyang lumang kotse at ang bawat pag-andar ng wiper ay tila isang pag-iling sa kanyang kabiguan. Kanina lang, sa loob ng maingay at amoy kapeng newsroom, muli na naman siyang napagalitan. Ang kanyang ipinipilit na investigative story tungkol sa isang land-grabbing syndicate ay ibinasura na naman, pinalitan ng isang utos na i-cover ang grand opening ng isang bagong pet salon. Walang nagbabasa niyan, Joak. Ang gusto ng tao, magaan lang. Artista, pagkain, aso't pusa. Kailan mo ba yan maintindihan? Napahigpit ang hawak ni Joaquin sa manibela. 10 taon. 10 taon na siya sa industriya. Pangarap na maging isang boses para sa mga walang boses na magsiwalat ng katotohanan. Ngunit ngayon,
Heto siya, isang tagasulat ng mga balitang walang bigat, isang alipin ng clicks at shares. Nawawala na ang apoy na dating nag-aalab sa kanya. Napapalitan na ito ng abo ng pagkasawa. Sa gitna ng kanyang malalim na pag-iisip, isang anino ang biglang sumulpot sa kanyang daraanan. Isang babae. Gulat at hindi handa, buong lakas niyang inapakan ng preno. Ang gulong ay umiskid sa basang kalsada, isang nakakabinging tunog ng pagkayod ng goma sa aspalto. Huminto ang kotse ilang pulgada na lang mula sa babae na natumba sa gitna ng daan dahil sa takot. Diyos ko! Bulalas ni Joaquin, ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis. Mabilis niyang binuksan ang kanyang pinto at sinalubong ang malakas na buhos ng ulan. Lumapit siya sa babae na dahan-dahang bumabangon, nanginginig. Miss, ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Sunod-sunod niyang tanong. Nang iangat ng babae ang kanyang mukha, doon niya nakita ang isang bagay na mas malala pa sa pisikal na sakit. Ang mga mata nito ay nanlalaki sa takot, tila nakakita ito ng multo. Ang kanyang damit ay may putik at punit sa ilang bahagi. Basang-basa siya at ang kanyang buhok ay nakadikit sa kanyang mukha. Para siyang isang mailap na hayop na nasukol. Miss? Muling tanong ni Joaquin. Dahan-dahan, umiling lang ang babae. Hindi ito nagsasalita. Pilit itong tumayo at umatras palayo sa kanya, handang tumakbo muli. Sandali. Teka lang, sabi ni Joaquin. Itinaas ang kanyang mga kamay para ipakita na wala siyang masamang intensyon. Hindi kita sasaktan. Gusto ko lang tumulong. Delikado dito sa kalsada, lalo na't umuulan. Sinubukan niyang tingnan kung may sugat ito. Ngunit ang tanging nakita niya ay ang mga mata nitong hindi mapakali. Laging sumusulyap sa kadiliman sa likuran, na para bang may humahabol dito. Anong pangalan mo? May humahabol ba sa'yo? Muli, isang marahas na pag-iling lang ang kanyang naging sagot. Ang kanyang mga labi ay nakatikom, tila ba isinumpa na hindi na muling bubuka. May kung anong kumurot sa puso ni Joaquin. Sa likod ng takot, nakita niya ang isang matinding pangangailangan. Ito ay hindi lamang isang babaeng muntik na niyang masagasaan. Ito ay isang taong nasa gitna ng isang malaking problema. At ang pagiging periodista niya, ang natitirang bahagi nito na hindi pa namamatay, ay biglang nagising. Doon niya napansin ang isang pasa sa braso nito na tila mula sa isang marahas na pagkakahawak. Hindi niya maaaring iwan ang babaeng ito dito. Kahit sino pa siya o ano pa ang kanyang kwento, hindi kaya ng kanyang konsensya. Halika na, sabi niya sa pinakamahinahong boses na kaya niya. Isasama kita sa isang lugar na ligtas. Hindi ka pwedeng manatili dito. Pangako, hindi kita gagawa ng masama. Nag-aalangan ang babae. Ang kanyang mga mata ay nagsusuri, nagtatanong. Tila tinatantya kung mapagkakatiwalaan ba ang estrangherong nasa harapan niya. Tumagal iyon ng ilang segundo, ngunit para kay Joaquin, iyon ay isang kawalang hanggan. Sa huli, dahan-dahan, tumango ito. Isang maliit, halos hindi mahahalata na pagtango. Gumaan ang pakiramdam ni Joaquin. Inalalayan niya ito patungo sa passenger seat at isinara ang pinto. Pagbalik niya sa driver's seat, basang-basa na rin siya. Inabot niya ang isang lumang jacket mula sa likod at ibinigay sa babae. Heto, isuot mo muna. Baka lamigin ka. Kinuha yon ng babae nang walang salita at ibinalot sa kanyang sarili. Habang nagmamaneho si Joaquin palayo sa madilim na kalsadang iyon, pasulyap-sulyap siya sa kanyang pasahero. Nakatingin lang ito sa labas ng bintana, sa mga ilaw na naglalaho sa gitna ng ulan. Tahimik, isang malalim at nakakabinging katahimikan. Pagdating nila sa kanyang maliit na apartment, nanatili itong nakatayo malapit sa pinto, tila takot na pumasok. Huwag kang mag-alala, ligtas ka dito.
sabi ni Joaquin. Umupo ka muna. Ikukuha kita ng tubig. Iniwan niya itong nakatayo roon at pumunta sa kusina. Pagbalik niya, nakaupo na ito sa sahig. Sa pinakasulok ng kwarto, yakap-yakap ang mga tuhod. Inilapag ni Joaquin ang baso ng tubig sa sahig, malapit dito. Binuksan niya ang telebisyon para mabawasan ang awkward na katahimikan. Isang local news channel ang nakasalang. At doon, biglang lumabas ang isang breaking news. Isang malungkot na balita ang bumulaga sa lalawigan ng Cavite ngayong gabi. Ang kilalang pilantropo at negosyante na si Doña Elisa Santos ay natagpuang wala ng buhay sa paanan ng isang bangin sa loob mismo ng kanilang bakuran sa Tagaytay. Ayon sa inisyal na investigasyon ng pulisya, isa umanong aksidente ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Nanigas si Joaquin sa kanyang kinatatayuan, pamilyarang pangalan, isa sa mga pinakamakapangyarihang pamilya sa buong rehiyon. Tumingin siya sa babaeng kasama niya. Ang babae ay nakatingin din sa telebisyon, ang kanyang mukha ay walang emosyon, tila isang estatwa. Ngunit ang mga mata nitong kanina lang ay puno ng takot. Ngayon ay puno na ng luha. Dahan-dahan, isang patak ng luha ang bumagsak mula sa kanyang kaliwang mata. Sinundan ng isa pa hanggang sa ito'y naging isang tahimik na agos sa kanyang pisngi. Hindi siya humihikbi, walang tunog, tanging mga luha lang. At sa sandaling iyon, alam na ni Joaquin, ang babaeng ito, ang katahimikang ito, ay may koneksyon sa aksidenteng iyon. At ang kwentong hinahanap-hanap niya, ang kwentong magbabalik sa saysay ng kanyang propesyon, ay kasalukuyang nakaupo sa sahig ng kanyang sala, nanginginig at umiiyak ng walang tunog. Ang imahe ni Doña Elisa sa screen ng telebisyon ay tila nagyelo sa isipan ni Joaquin, kasabay ng tahimik na pag-agos ng luha sa mga pisngi ng babaeng nasa kanyang harapan. Isang aksidente. Iyon ang sinabi sa balita. Ngunit ang takot sa mga mata ng babaeng ito ay nagsasabi ng ibang kwento. Isang kwentong mas madilim at mas karumal-dumal. Pinatay ni Joaquin ang telebisyon. Ang biglaang katahimikan sa loob ng apartment ay mas nakakabingi pa kaysa sa ingay kanina. Bawat patak ng ulan sa labas ay tila isang bilang. Kilala mo siya, hindi ba? Mahinang tanong ni Joaquin. Si Doña Elisa Santos. Hindi sumagot ang babae, ngunit ang marahan niyang pagtango ay sapat na. Siya ay si Tala. Naalala ni Joaquin ang pangalan mula sa balita. Ang hardinerong kasama raw ng matanda, bago ito maaksidente. At ngayon, ang hardinerong yon ay nawawala. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay nagsimulang magkabit-kabit sa isipan ni Joaquin. Ang pagtakbo, ang pasa, ang takot, ang pag-iyak. Hindi ito simpleng pagluluksa. Ito ay takot ng isang saksi. Lumuhod si Joaquin sa harapan niya. Sinisigurong hindi siya magmumukhang nananakot. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa'yo, sabi niya sa pinakamahinahong tinig. Pero kung kailangan mo ng tulong, nandito ako. Periodista ako. Trabaho kong pakinggan ang mga kwentong hindi napapakinggan. Sa pagbanggit ng salitang periodista, tila lalong natakot si Tala. Umatras siya ng bahagya, lalong isiniksik ang sarili sa sulok. Para sa kanya, ang isang periodista ay nangangahulugan ng ingay, ng atensyon, mga bagay na pilit niyang tinatakasan. Napabuntong hininga si Joaquin. Mali ang kanyang diskarte. Nakita niya ang pagod at gutom sa mukha nito. Tumayo siya. Maghahanda ako ng mainit na inumin. Pumunta siya sa kusina at nagtimpla ng isang tasang gatas na may pulot. Ito ang ginagawa ng nanay niya para sa kanya noong bata pa siya, tuwing hindi siya makatulog dahil sa masamang panaginip. Pagbalik niya, inilapag niya ang tasa sa sahig, malapit sa mga kamay ni Tala. Hindi niya ito pinilit, hinayaan niya lang doon. Umupo si Joaquin sa sahig, ilang talampakan ng layo mula kay Tala.
at tahimik na naghintay. Ang mga sandaling lumipas ay puno ng tensyon, ngunit dahan-dahan, ang init na nagmumula sa tasa ay tila umabot sa nanlalamig na katawan ni Tala. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang mga kamay na hanggang ngayon ay nanginginig pa rin at hinawakan ng tasa. Sa unang higop, tila may kung anong bahagi ng kanyang depensa ang gumuho. Ang simpleng kabaitan na yon, sa gitna ng isang gabing puno ng lagim, ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Matapos ang ilang sandali, ibinaba niya ang tasa. Tumingin siya kay Joaquin. Ang kanyang mga mata ay hindi na lang puno ng takot, kundi pati na rin ng matinding pag-aalinlangan. Ngunit sa ilalim niyon, meron ding isang maliit na sinag ng pag-asa. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang gumapang patungo sa bulsa ng suot niyang jacket. Inilabas niya ang isang bagay na kanina pa niya mahigpit na hawak-hawak. Isang cellphone. Ang basag na screen nito ay sumasalamin sa liwanag ng ilaw sa apartment. Itinuro niya ito kay Joaquin. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig pa rin, ngunit ang kanyang mga mata ay determinado. Ito ang kanyang desisyon, ang pagtitiwala sa estrangherong ito. Naintindihan ni Joaquin, kinuha niya ang cellphone. Ang bigat nito sa kanyang kamay ay tila bigat ng isang malaking sikreto. Nakita niyang naka-on pa ang screen at bukas sa isang application, ang voice recorder. May isang file na naka-highlight, tila huling ginamit. Ang pangalan ng file ay ang petsa ng araw na yon. Tumingin muna siya kay Tala na para bang humihingi ng pahintulot. Tumango ito kahit na bakas pa rin ang takot sa kanyang mukha. Pinindot ni Joaquin ang play. Sa simula, ang tanging narinig niya ay ang ihip ng hangin at ang huni ng mga ibon. Isang payapang umaga sa hardin. Pagkatapos, ang malamig na boses ni Doña Elisa at ang matinis na boses ni Corazon. Ang bawat salita ay tila isang suntok sa sikmura ni Joaquin. Ang pagtatalo tungkol sa testamento, ang nawawalang pondo, ang pangalan ng pulis na si Ricardo Gomez, ang galit ni Corazon, ang mahinahon ngunit matatag na paninindigan ni Doña Elisa. Nanlamig ang buong katawan ni Joaquin. Ito na yon, ang ebidensya. Pagkatapos, ang tunog ng pagkahulog ng cellphone sa damuhan at ang pinakakakilakilabot na bahagi, ang tunog ng isang malakas na tulak, ang nakakabinging sigaw ni Doña Elisa at ang biglaang katahimikan. Tapos na ang recording, ngunit ang tunog niyon ay patuloy na umuulit sa isipan ni Joaquin. Tumingin siya kay Tala. Ang babae ay nakapikit. Ang mga luha ay muling dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Nire-replay din niya sa kanyang isipan ang lahat. Ang awa na naramdaman ni Joaquin kanina ay napalitan ng nag-aapoy na galit. Galit sa kawalang hustisya. Galit sa kasamaan na kayang gawin ng tao para sa pera. Aksidente? Isang malaking kasinungalingan. Ito ay isang malinaw at brutal na pagpatay. Isinara niya ang kanyang mga kamao. Ito na ang kwentong magpapabago sa lahat. Ngunit habang tinitingnan niya si Tala, na ngayon ay tila isang basag na manika sa sulok, naunawaan niya na hindi na lang ito tungkol sa isang scoop. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa babaeng ito na isinugal ang lahat para sa katotohanan. Lumapit siya. Tumingin siya diretso sa mga mata ni Tala. Mga matang nakakita ng hindi dapat makita ng sinuman. Hindi kita pababayaan, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon at isang panata. Pangako. Sa unang pagkakataon ngayong gabi, nakita ni Joaquin ang isang maliit na kislap ng pag-asa sa mga mata ni Tala. Isang pag-asa na marahil, sa wakas, may isang taong maniniwala sa kanya. Ngunit ang sandaling iyon ay biglang binasag. Blag! Isang malakas, mapilit na katok sa pinto ang yumanig sa buong apartment. Napatalon sa gulat si Tala. Nanlaki ang mga mata ni Joaquin. Isang malakas na boses ng lalaki ang umalingaw-ngaw mula sa labas, sapat na para marinig nila kahit sa gitna ng malakas na ulan. Si S.P.A. P.O. isa Ricardo Gomez ito, magbukas ng pinto.
Ang pangalang iyon, Ricardo Gomez, ay tila isang kidlat na gumuhit sa madilim na sulok ng isipan ni Tala. Iyon ang pangalang binanggit ni Doña Elisa, ang pulis, ang kasabwat. At ngayon, narito na siya sa labas ng pinto. Nanigas ang buong katawan ni Tala. Ang init na dala ng gatas ay biglang naglaho, napalitan ng isang nanunuot na lamig. Ang kanyang paghinga ay biglang naging mababaw. Halos hindi na niya maramdaman. Paano? Paano sila natunton ng ganoon kabilis? Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Joaquin. Ang determinasyon sa mga mata nito ay napalitan ng alertong pag-iingat. Isang mabilis na kilos, ipinaskil nito ang hintuturo sa kanyang mga labi. Isang senyas na huwag siyang gagawa ng anumang ingay. Pagkatapos, itinuro nito ang isang aparador sa gilid ng kwarto. Hindi na kailangan ng paliwanag. Naintindihan ni Tala. Mabilis ngunit walang ingay siyang tumayo. Bawat galaw niya ay tila pinipigilan ang paghinga. Ang sahig na yari sa kahoy ay tila isang malawak na minahan na anumang oras ay maaaring sumabog sa isang maling tapak. Binuksan ni Joaquin ang pinto ng aparador. Pumasok si Tala sa loob, sa gitna ng kadiliman at amoy ng lumang damit. Isinara ni Joaquin ang pinto at ang tanging liwanag na natira ay isang manipis na guhit sa ilalim nito. Blag, blag, blag. Muling umalingaw-ngaw ang malakas na katok. Mas malakas, mas mapilit. Mr. De La Vega, Joaquin De La Vega, buksan ninyo ang pinto. Pulis! Narinig ni Tala ang malalim na paghinga ni Joaquin bago ito sumagot. Sandali lang po. Sino yan? SPO, Isa Ricardo Gomez. May mga itatanong lang kami. Sa loob ng aparador, niyakap ni Tala ang kanyang mga tuhod. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Napakalakas, na para bang naririnig ito hanggang sa labas. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, pilit na pinapakalma ang sarili. Ngunit ang imahe ni Corazon sa gilid ng bangin at ang malamig nitong mga mata ay patuloy na bumabalik. Narinig niya ang pagbukas ng pinto. Magandang gabi po, officer. Ano po ang maipaglilingkod ko? Ang boses ni Joaquin ay kalmado. Ngunit para kay Tala, na nakakaramdam ng lahat ng tensyon, may bahagyang panginginig doon. Magandang gabi, Mr. De La Vega. Sagot ni Ricardo. Ang boses nito ay may halong awtoridad at isang nakakakilabot na kabaitan. Pasensya na sa abala. Nagpapatrolya lang kami. Meron kasing nawawalang hardinero mula sa mansyon ng mga Santos. Baka sakaling napadaan dito o may nakita ka. Hardinero. Ako. Hinahanap nila ako. Isang hardinero po? Tanong ni Joaquin. Tila naguguluhan. Wala po akong napansin na kakaiba. Kagagaling ko lang din po sa trabaho. Isang babae. Medyo. Hindi raw matatag ang pag-iisip. Pipi. Pagpapatuloy ni Ricardo. Bawat salita ay tila isang karayom na tumutusok sa puso ni Tala. Ipinapakalat nila na baliw siya. Para kung sakaling magsalita siya, kung kaya niyang magsalita, walang sino mang maniniwala. Hindi po talaga ako sigurado, officer, sabi ni Joaquin. Pero bakit po ninyo siya hinahanap? May kinalaman po ba ito sa aksidente ni Doña Elisa? Isang maikling katahimikan. Narinig ni Tala ang paghakbang ni Ricardo papasok sa apartment. Ang mga yabag nito sa sahig ay tila mga martilyo sa kanyang pandinig. Bahagi iyon ng investigasyon, sabi ni Ricardo. Siya ang huling nakitang kasama ng matanda. Mahalaga na mahanap namin siya para malaman kung ano talaga ang nangyari. Baka may nakita siya. Alam mo na, baka may ibang tao sa hardin. Isang kasinungalingan. Alam ni Tala na isa itong bitag. Gusto siyang mahanap ni Ricardo hindi para tumestigo, kundi para patahimikin magpakailanman. Naiintindihan ko, sagot ni Joaquin. Kung sakaling makita ko siya, tatawagan ko agad ang presinto. Sumilip si Tala sa manipis na siwang sa ilalim ng pinto.
Nakita niya ang itim na sapatos ni Ricardo. Ilang talampakan na lang ang layo mula sa aparador. Isang maling galaw, isang maliit na tunog at katapusan na niya. Itinakip niya ang parehong kamay sa kanyang bibig. Pinipigilan ang anumang tunog na maaring kumawala mula sa kanyang lalamunan. Salamat sa iyong kooperasyon, Mr. De La Vega, sabi ni Ricardo. Ang tono nito ay nagbago, naging mas personal. Mag-ingat ka. Mahirap na ang panahon ngayon. Maraming masasamang tao. Isang banta, isang malinaw na banta na nakabalot sa isang paalala. Pagkatapos, narinig na ni Tala ang mga yabag na papalayo. Ang pagsara ng pinto, ang tunog ng kandado. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto ng aparador. Ang liwanag ay tila sumilaw sa kanyang mga mata. Nakatayo roon si Joaquin. Ang muka ay seryoso at puno ng pag-aalala. Ayos ka lang? Tanong nito. Hindi makasagot si Tala. Tumangulang siya, ngunit ang buong katawan niya ay nanginginig pa rin. Alam na nila, sabi ni Joaquin, hindi sa kanya, kundi sa hangin. Hindi ko alam kung paano, pero alam na nila na may alam ka. Hindi na tayo ligtas dito. Mabilis na kumilos si Joaquin. Kinuha niya ang cellphone ni Doña Elisa at ikinonekta ito sa kanyang laptop. Kailangan nating makaalis. Ngayon na, sabi niya habang may ginagawa sa computer. Pinanood siya ni Tala. Ang pag-click ng keyboard, ang pag-ilaw ng screen. Nakita niya ang audio file na kinokopya. Isang progress bar ang dahan-dahang napupuno. Iyon ang kanilang tanging pag-asa, ang kanilang tanging katotohanan. Matapos ang tila isang kawalang hanggan, natapos din ang pag-transfer. Kumuha si Joaquin ng isang maliit na USB flash drive, isinaksak ito sa laptop at muling kinopya ang file. Pagkatapos, maingat niyang itinago ang USB bumbabaso. Sa bobi, sa isang maliit na bulsa sa loob ng kanyang wallet. Huwag kang mag-alala, sabi niya kay Tala, na tila nabasa ang takot sa kanyang mga mata. Ito ang ating insurance. Nagmamadali silang nag-empake ng ilang gamit. Isang backpack lang para kay Joaquin. Wala ni isang gamit para kay Tala, maliban sa suot niyang damit at sa cellphone na muling ibinalik ni Joaquin sa kanya. Bago sila tuluyang umalis, muling tiningnan ni Joaquin ang kanyang sariling cellphone, marahil para tingnan kung may mga mensahe. Bigla siyang natigilan. Ang kanyang muka ay biglang namutla. Ano yan? Hindi na malaya ni Tala na nagtanong siya sa kanyang isipan. Ipinakita ni Joaquin ang screen sa kanya. Isang email mula sa kanyang editor kay Mr. Reyes. Ang nakasulat, Joaquin, nakarating sa akin na nagtatanong-tanong ka tungkol sa pagkamatay ni Elisa Santos. Isang payo, huwag mo nang ituloy. Aksidente iyon. End of story. Masyadong malakas ang pamilya Santos. Huwag mong isugal ang trabaho mo at ang kaligtasan mo para sa isang kwentong walang patutunguhan. Ang mga anino ay mas mahaba at mas madilim kaysa sa kanilang inaakala. Hindi lang ito si Corazon at si Ricardo. Ito ay isang buong sistema na handang magtakip, handang manahimik, handang pumatay. At silang dalawa, isang pipi na hardinero at isang periodistang nawawalan na ng saysay, ay tatakbol laban sa lahat ng iyon. Tumingin si Joaquin kay Tala, ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagong bigat. Ang pag-asa kanina ay napalitan ng isang malagim na katotohanan. Kailangan na talaga nating umalis, bulong niya. At magkasama, lumabas sila sa pinto, patungo sa isang gabi na puno ng mga aninong humahabol. Ang biyahe patungo sa isang maliit at halos nakatagong motel sa Batangas ay isang mahabang katahimikan. Ang tanging maririnig ay ang ugong ng makina ng kotse at ang paminsan-minsang pagbuhos ng ulan. Para kay Joaquin, ang bawat kilometrong nilalakbay nila palayo sa Tagaytay ay isang maliit na tagumpay, isang panandaliang paghinga mula sa mga aninong humahabol sa kanila. Ang kwartong nakuha nila ay simple at luma na. Amoy alikabok at mamasa-masang kahoy.
Ang ilaw na nagmumula sa isang umuugong na fluorescent lamp ay nagbibigay ng isang maputlang liwanag sa loob. Malayo ito sa karangyaan ng mansyon ng mga Santos, ngunit sa mga sandaling iyon, ang apat na sulok ng kwartong iyon ang pinakaligtas na lugar sa buong mundo. "Kumain ka muna," sabi ni Joaquin. Inilapag sa maliit na mesa ang 2 supot ng mainit na pandesal at 2 baso ng instant coffee na binili niya mula sa isang nadaanang convenience store. Umupo si Tala sa gilid ng kama. Kumuha siya ng isang pirasong pandesal at dahan-dahang kinagat. Nakatingin lang si Joaquin sa kanya. Sa kabila ng gusot na damit at magulong buhok, nakikita niya ang isang kakaibang katatagan sa mga mata nito. Hindi na ito ang babaeng halos masagasaan niya sa daan. Mayroon ng determinasyon sa likod ng takot. "Hindi ka ba talaga nagsasalita?" Biglang tanong ni Joaquin, hindi para mangusisa, kundi dahil sa isang tunay na kagustuhang maunawaan siya. Umiling si Tala. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasama itong isang maliit, malungkot na ngangiti. Isang pag-amin na hindi niya pinili ang kanyang katahimikan. Nagkaroon sila ng isang sandali ng payapang pagkakaunawaan. Isang periodista at ang kanyang source kumakain ng pandesal sa isang luma at murang motel, habang ang buong mundo sa labas ay tila guguho. Sa katahimikan, isang kakaibang koneksyon ang nabubuo sa pagitan nila. Isang koneksyon na mas malalim pa sa mga salita. Pagkatapos nilang kumain, hindi mapakali si Joaquin. Ang kanyang isipan ay patuloy na naglalakbay. Mayroon silang ebidensya, ngunit paano nila ito magagamit kung sila mismo ang tinutugis? Kailangan nila ng higit pa. Kailangan nila ng isang bagay na yayanig sa pundasyon ng kasinungalingan nina Corazon. Muli niyang kinuha ang cellphone sa manina Doña Elisa. Ang basag na screen nito ay tila isang bintana sa isang mapanganib na mundo. "Titingnan ko lang ulit," sabi niya kay Tala. "Baka may iba pang pwedeng makatulong sa atin. Isang contact, isang mensahe, kahit ano." Tumango si Tala, ngunit nakita ni Joaquin ang pagigting ng kanyang mga balikat. Ang cellphone na yon ay sabay na pag-asa at bangungot para sa kanya. Binuksan ni Joaquin ang gallery, mga litrato ng mga bulaklak, ng mansyon, ng pamilya, walang kakaiba. Binuksan niya ang mga mensahe, puro usapang negosyo at mga pagbati. Ngunit nang buksan niya ang voice recorder app, hindi lang ang recording ng krimen ang nandoon. May isa pang folder, mga personal na tala, at sa loob niyon, may isang file na hindi pa naipapadala. Ang pangalan nito ay simple, ngunit tumagos sa puso ni Joaquin. "Para sa aking Tala." Napatingin siya sa babaeng katabi niya. Tala. Isang bituin. "Para sa'yo yata ito," sabi ni Joaquin. Ang kanyang boses ay halos isang pabulong. Ipinakita niya ang screen kay Tala. Nanlaki ang mga mata nito sa pagkabigla. Dahan-dahan, tumango ito. Isang tahimik na pahintulot na pakinggan ang mensahe. Pinindot ni Joaquin ang play. Ang boses ni Doña Elisa ay pumuno sa kwarto. Ngunit hindi ito ang boses ng isang babaeng galit o natatakot. Ito ay boses na puno ng pagmamahal at pananabik. Tila isang lihim na ibinubulong sa hangin. "Tala, aking munting bituin. Siguro ay nagtataka ka kung bakit palagi akong nakatingin sa'yo habang nag-aalaga ka ng mga orkidya. Hindi lang dahil sa husay mo, ito ay dahil sa tuwing nakikita kita. Nakikita ko siya. Ang pinakamatalik kong kaibigan, ang iyong lola, si Lilia." Napasinghap si Tala. Hinawakan ni Joaquin ang kanyang braso, isang kilos ng suporta. "Matagal kitang hinanap, Hija. Simula nang mawala ang mga magulang mo at ang lola mo sa isang aksidente, hindi ako tumigil. At ngayon, natagpuan na kita. Nasa akin na ang lahat ng papeles. Inaasikaso na ng abogado ko ang legal adoption. Sa wakas, maibibigay ko na sa iyo ang pamilya at ang buhay na dapat ay sa iyo. Isang tahanan, dito sa tabi ko." Ang boses ni Doña Elisa ay nanginig sa saya.
Ito ang magiging sikreto natin. Isang sorpresa, bukas na bukas. Pagkatapos kong ayusin ang gulo sa testamento, sasabihin ko sa iyo ang lahat. At sisimulan natin ang ating bagong buhay. Apo ko. Nagtapos ang recording, ngunit ang mga salita ay nanatiling nakalutang sa hangin. Napabagsak si Joaquin sa kama. Tulala. Ang lahat ay biglang nagbago. Hindi lang isang saksi si Tala. Hindi lang siya isang hardinero. Siya ang nawawalang apo. Siya ang dahilan kung bakit babaguhin ang testamento. Siya ang susi sa lahat. Tumingin siya kay Tala. Inaasahan na makita ang takot. Ngunit ang nakita niya ay isang bagay na mas masakit. Ang katawan ni Tala ay nanginginig at ang kanyang mukha ay basang-basa na ng luha. Ngunit ang kanyang pag-iyak ay iba na ngayon. Hindi na ito ang tahimik na luha ng takot. Ito ay isang malakas, pigil na hikbi ng isang pusong winasak, isang pighati para sa isang pamilyang hindi niya nakilala, para sa isang lola na hindi niya nayakap, at para sa isang kinabukasang brutal na ninakaw sa kanya ilang oras bago pa man ito maipangako. Ang bawat hikbi ay tila isang salitang hindi niya masabi. Luwa, pamilya, tahanan, mga salitang nanatiling bilanggo sa kanyang lalamunan na ngayon ay nagpupumiglas na makawala sa anyo ng luha. Hindi alam ni Joaquin kung ano ang gagawin. Ang lahat ng kanyang karanasan bilang periodista, ang lahat ng kanyang kakayahang magtanong at magsuri ay nawalan ng saysay sa harap ng ganitong uri ng sakit. Walang salitang makakapagpagaan sa bigat na nararamdaman nito. Dahan-dahan, lumapit siya at umupo sa tabi niya. Hindi siya nagsalita. Inilagay niya lang ang kanyang kamay sa nanginginig nitong balikat. Isang simpleng kilos, isang tahimik na mensahe. Nandito ako, hindi ka nag-iisa. Naramdaman ni Tala ang init ng kanyang kamay. Sa gitna ng kanyang pagdadalamhati, ang dampi na yon ay isang angkla. Dahan-dahan siyang sumandal sa kanya at doon, sa isang luma at dayuhang kwarto, sa balikat ng isang estranghero, inilabas niya ang lahat ng sakit na kinimkim niya hindi lang na ngayong gabi, kundi sa buong buhay niya. Ngunit ang marupok na sandaling iyon ay biglang winasak. Rieng! Ang matinis na tunog ng cellphone ni Joaquin ay tila isang alarma ng sunog sa gitna ng katahimikan. Napapitlag silang dalawa. Mabilis na lumayo si Tala. Ang kanyang kalungkutan ay muling napalitan ng alertong takot. Tiningnan ni Joaquin ang screen, si Mr. Reyes, ang kanyang editor. Nag-alinlangan siyang sagutin ito. Pagkatapos ng email kanina, alam niyang hindi ito magandang balita. Ngunit kailangan niyang malaman. Sinagot niya ang tawag at inilagay sa speaker mode para marinig din ni Tala. Joaquin, nasaan ka? Ano ang pinaggagawa mo sa buhay mo? Ang boses ni Mr. Reyes ay hindi galit. Ito ay puno ng pag-aalala at pagkasindak. Sir, teka lang. Huwag ka nang magpaliwanag. Buksan mo ang TV, kahit anong news channel. Bilisan mo. Nangunot ang noo ni Joaquin. Kinuha niya ang remote at binuksan ang luma at maliit na telebisyon sa kwarto. Ang unang channel na lumabas ay ang kanilang karibal na istasyon. At doon, sa screen, nakita niya ang kanyang sariling mukha. Isang luma, corporate ID picture, na ngayon ay nakatatak sa ilalim ng salitang wanted. Muli, ang mga kapulisan ay humihingi ng tulong sa publiko para matukoy ang kinaroroonan ng periodistang si Joaquin de la Vega, sabi ng news anchor. Ang boses nito ay seryoso. Pero ang itinuturong suspek sa pagdukot umano sa hardinero ng mga Santos na si Tala Reyes. Ayon sa pahayag ng pamilya Santos, si Reyes ay may di matatag na pag-iisip at labis na naapektuhan sa pagkamatay ng kanyang amo na si Doña Elisa. Si De La Vega raw ay sinasamantala ang sitwasyon para gumawa ng isang pekeng kwento. Nanlamig ang dugo sa mga ugat ni Joaquin. Pinatay niya ang telebisyon. Joaquin! Muling nagsalita si Mr. Reyes mula sa telepono. Ang kanyang boses ay mas mahina na ngayon. Pinapalabas nilang kinidnap mo
ang isang baliw na testigo. Binaliktad ka nila. Kung mahuli ka nila, hindi ka na makakapagsalita. Naiintindihan mo ba? Hindi makasagot si Joaquin. Ang kanyang isipan ay blanko. Tumingin siya kay Tala. Ang babae ay nakatingin sa kanya. Ang mga mata ay nanlalaki sa isang bagong uri ng sindak. Hindi na lang sila mga aninong humahabol. Ngayon, ang buong bansa na ang humahanap sa kanila. At sa mata ng lahat, siya ang kontrabida at ang babaeng pinoprotektahan na niya ay isang biktima. Hindi ng isang mamamatay tao, kundi ng isang desperadong periodista. Joaquin, makinig ka. Sabi ni Mr. Reyes, tumakas ka na. Magtago ka. Dahil sa oras na ito, hindi na lang kwento ang hinahabol mo. Buhay mo na ang nakataya. At pagkatapos, ibinaba na ni Mr. Reyes ang tawag. Sa bawat pag-ikot ng gulong ng bus na kanilang sinasakyan, lalong lumalayo si Tala sa tanging buhay na kanyang kinagisnan. Ang pamilyar na tanawin ng Tagaytay ay napalitan ng mga dayuhang bayan at mga mukhang hindi niya kilala. Ang buong mundo ay biglang naging isang malawak na lugar na dapat katakutan. Bawat taong sumusulyap sa kanila ay isang potensyal na banta. Bawat police checkpoint ay isang malakas na kabog sa kanyang dibdib. Siya na ngayon ang babaeng may di matatag na pag-iisip. Si Joaquin naman ang kidnapper. Ang kanilang katotohanan ay binaliktad at ipinakain sa buong bansa. At sila, ang mga biktima, ang siyang nagtatago na parang mga kriminal. Una nilang hinintuan ang isang maliit na bayan sa Laguna. Sa isang masikip at maingay na ukay-ukay, pinilit nilang baguhin ang kanilang mga anyo. Habang pumipili si Joaquin ng mga damit, nanatili si Tala sa isang sulok. Pinagmamasdan ang mga taong nagdaraan. Nakita niya kung paano maingat na pinag-aaralan ni Joaquin ang bawat galaw sa paligid. Kung paano nito inilalagay ang sarili sa pagitan niya at ng sino mang tila masyadong nagmamasid. Pinoprotektahan siya nito. Pinili ni Joaquin ang isang kupas na maong, isang maluwag na t-shirt, at isang baseball cap para sa sarili. Para naman kay Tala, isang simpleng duster na may maliliit na bulaklak at isang malaking salakot na magtatago sa halos buo niyang mukha. Nang isuot ni Tala ang damit, naramdaman niya ang magaspang na tela sa kanyang balat. Isang paalala na hindi na siya ang hardinero ni Doña Elisa. Isa na siyang taong walang pangalan, walang mukha. Sa likod ng isang lumang gusali, sa tabi ng isang maingay na ilog, sila kumain ng kanilang tanghalian, isang supot ng tinapay na binili ni Joaquin. Habang kinakain ni Tala ang kanyang bahagi, napansin niyang tinititigan lang siya ni Joaquin na wala nang kinakain. Itinuro ni Tala ang bibig nito na para bang nagtatanong, "Ubusin mo na," sabi ni Joaquin. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang pagod na mukha. "Mas kailangan mo yan." May kung anong kumurot sa puso ni Tala. Sa gitna ng kanilang pagtakas, sa kabila ng panganib, ang iniisip pa rin nito ay siya. Tumango siya at tinapos ang pagkain. Pagkatapos, lumingon siya sa paligid. May nakita siyang isang nahulog na dahon ng gumamela. Kinuha niya ito at gamit ang kanyang mga daliri, maingat niyang pinunit at hinubog hanggang sa maging isang maliit na puso. Inilapag niya ito sa palad ni Joaquin. Natigilan si Joaquin. Tinitigan niya ang maliit na berdeng puso pagkatapos ay tumingin kay Tala. Ang kanyang mga mata ay nangusap ng isang bagay na mas malalim pa sa pasasalamat. Isang pagkilala, isang paghanga. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, nakahanap pa rin si Tala ng paraan para magbigay ng isang bagay na maganda. Iyon ay isang sandali ng kilig, isang kislap ng liwanag sa kanilang madilim na paglalakbay. Ang mga sumunod na araw ay naging isang malabong pagkakasunod-sunod ng mga biyahe sa bus, paglalakad sa mga di pamilyar na kalsada, at pagtulog kung saan man sila abutan ng gabi. Naging mas maingat sila, natutong kumilos sa dilim at magtiwala lamang sa isa't isa.
Si Joaquin ang naging kanyang tagapagsalita, ang kanyang tagaplano, at siya, sa kanyang katahimikan, ang naging mga mata at tainga nito. Ang kanyang kakayahang magmasid na hinasa ng maraming taon ng hindi pagsasalita ay naging isang mahalagang sandata. Isang gabi, habang natutulog sila sa ilalim ng isang tulay, binangungot si Tala. Kadiliman, ang amoy ng kalawang at dugo, isang lalaking nakamaskara, ang kislap ng isang patalim, ang sigaw ng kanyang ina, ang pagmamakaawa ng kanyang ama, at ang isang malamig, malagim na boses na bumubulong sa kanyang tainga. Subukan mong magsalita at isusunod kita. Nagising siyang humihingal. Ang buong katawan ay nanginginig. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang bangungot ng nakaraan at ang bangungot ng kasalukuyan ay naghalo sa kanyang isipan, isang unos ng takot na handa siyang lamunin ng buo. Naramdaman niya ang isang kamay sa kanyang balikat. Tala, mahinang tawag ni Joaquin. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Isang masamang panaginip lang. Umiling si Tala. Hindi lang yun panaginip. Iyon ang alaala na pumatay sa kanyang boses. Hindi na nagtanong si Joaquin. Sa halip, umupo lang ito sa tabi niya. Hindi siya iniwan. Ang presensya nito ay isang tahimik na pangako na hindi siya nag-iisa sa dilim. Nanatili silang gising hanggang sa ang mga unang sinag ng araw ay nagsimulang tumagos sa ilalim ng tulay. Nang gabing iyon, nakahanap sila ng isang bukas na bukid. Umupo sila sa damuhan, sa ilalim ng isang kalangitan na puno ng mga bituin. Matagal silang hindi nagsalitaan. Kapwa nakatingin sa liwanag ng buwan. Alam mo, biglang nagsalita si Joaquin. Ang kanyang boses ay malumanay. Noong una, tinulungan kita dahil sa kwento. Isang malaking kwento. Isang kwentong magbabalik sa akin sa mapa. Tumingin siya kay Tala. Ang kanyang mga mata ay seryoso at puno ng isang bagong damdamin. Pero hindi na tungkol doon ngayon. Pagpapatuloy niya. Hindi na ito tungkol sa balita. Tungkol na ito sa'yo. Tungkol ito sa pagkuha ng hustisya para sa'yo at para kay Doña Elisa. Pangako, gagawin ko ang lahat para maipanalo natin ito. Hindi para sa karir ko, kundi para sa'yo. Sa ilalim ng liwanag ng libu-libong bituin, naramdaman ni Tala ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Pag-asa. Ang kanyang mga luha ay muling pumatak. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa takot o sakit, dahil ito sa pasasalamat. Pagkaraan ng isa pang araw ng paglalakbay, pagod na pagod at halos wala ng pera, nakarating sila sa isang luma at halos abandonadong simbahan sa isang liblib na barangay. Ang pinto nito ay bukas, tila isang paanyaya mula sa langit. Pumasok sila. Sa loob, mayroong isang solemne at payapang katahimikan. Sa wakas, isang lugar kung saan maaari silang magpahinga. Umupo si Tala sa isa sa mga mahabang bangko. Ang kanyang katawan ay bumigay na sa sobrang pagod. Sa kanyang pag-upo, may kung anong maliit na bagay ang dumulas mula sa bulsa ng kanyang duster at gumulong sa ilalim ng bangko nang hindi niya namamalayan. Ito ay isang maliit na anting-anting na yari sa kahoy, hugis ibon. Ang huling regalo na ibinigay sa kanya ni Doña Elisa, isang linggo na ang nakalipas. Ang kanyang tanging alaala. Habang ipinipikit ni Tala ang kanyang mga mata, isang matandang babae na naglilinis ng simbahan ang nakapansin sa kumikinang na bagay sa sahig. Dahan-dahan niya itong pinulot, tinitigan ng may pagtataka ang kakaibang ukit nito at maingat na ibinulsa. Ang payapang katahimikan sa loob ng lumang simbahan ay isang biyayang matagal nang hindi naramdaman ni Joaquin. Nakaupo siya sa isang bangko sa kabilang dulo, pinagmamasdan si Tala na mahimbing na natutulog. Ang kanyang mukha ay payapa. Sa unang pagkakataon,
Mula nang magsimula ang bangungot na ito, sa sinag ng kulay dalanda na liwanag, mula sa stained glass window, mukha siyang inosente at marupok. Isang paalala sa lahat ng bagay na ipinaglalaban niya. Halos naubos na ang kanilang pera. Ang kanilang mga mukha ay nasa bawat istasyon ng pulis sa rehiyon. Ang tanging pag-asa na natitira sa kanila ay ang dalawang bagay. Ang audio file sa cellphone ni Doña Elisa at ang kopya nito na nakatago sa isang maliit na USB sa loob ng kanyang wallet. Iyon ang kanilang baraha, ang kanilang huling alas. Habang pinagmamasdan niya si Tala, naramdaman ni Joaquin ang isang bigat sa kanyang dibdib na hindi lang dahil sa pagod. Ito ay responsibilidad. Ito ay pag-aalaga. Hindi na ito isang kwento. Ito na ang kanyang buhay at handa niyang isugal ang lahat para protektahan ang babaeng ito. Sa kabilang dako ng bayan, sa isang maliit na tindahan, tinititigan ng matandang babaeng naglilinis ng simbahan ang isang wanted poster na nakapaskil sa pader. Ang mga mukha sa papel ay kupas at malabo, ngunit sapat na para makilala niya ang lalaking may pagod na mga mata, ang babaeng may malungkot na tingin. Sila ang mga estrangherong natutulog ngayon sa kanyang simbahan. Reward, 50,000 piso, 50,000. Ang halagang iyon ay kayang bumili ng gamot para sa kanyang asawang may sakit. Kayang magbayad ng mga utang, kayang magbigay ng kaunting ginhawa sa kanilang mahirap na buhay. Kinapa niya ang kanyang bulsa at naramdaman ang matigas na kahoy ng anting-anting na hugis ibon. Bumuntong hininga siya, ang kanyang puso ay puno ng pag-aalinlangan. Ngunit ang pangangailangan ay isang malakas na puwersa. Kinuha niya ang isang lumang telepono at nanginginig na pinindot ang numero ng hotline. Ang kapayapaan sa simbahan ay biglang binasag ng isang nakakabinging tunog. Ang tunog ng mga gulong na umiskid sa graba sa labas. Sinundan ito ng malalakas na pagsara ng mga pinto ng sasakyan. Agad na napatayo si Joaquin, ang kanyang puso ay biglang kumabog ng napakabilis. Sumilip siya sa siwang ng malaking pinto ng simbahan, 2 police van, at bumababa mula sa isa sa mga ito na may isang mayabang na ngiti sa kanyang mukha ay si SPO, Isa Ricardo Gomez. "Tala, gising!" bulong ni Joaquin. Niyugyug ang natutulog na dalaga. "Nandito na sila! Takbo!" Nagising si Tala sa isang mundo ng kaguluhan. Ang takot na sandaling nawala ay bumalik ng may buong puwersa. Boom! Ang malaking pinto sa harapan ay sinipa pabukas. Pumasok si Ricardo at ang kanyang mga tauhan, ang kanilang mga baril ay nakatutok. Walang gagalaw. Sigaw ni Ricardo, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa loob ng banal na lugar. Ngunit huli na sila. Ang instinct ni Joaquin ay mas mabilis. Bago pa man sila tuluyang makapasok, itinulak niya ang isang mabigat at antigong lalagyan ng kandila. Bumagsak ito nang may malakas na kalabog, pansamantalang humarang sa kanilang daan. "Sa likod! Bilis!" sigaw ni Joaquin kay Tala. Tumakbo sila patungo sa altar. Alam ni Joaquin na ang bawat lumang simbahan ay may pinto sa likod. At naroon nga, isang maliit na pinto na yari sa kahoy nakatago sa likod ng isang pulang kurtina. Hinila nila ito pabukas at lumabas sa isang makitid na eskinita na diretso namang bumubungad sa pinakaabalang lugar sa buong bayan, ang palengke. Ang amoy ng isda, ang sigaw ng mga tindera, ang dami ng mga tao. Ang gulo ng palengke ang naging kanilang kanlungan. Sumiksik sila sa gitna ng mga tao, pilit na naglalakbay laban sa agos. "Huwag kayong bibitaw," narinig nilang sigaw ni Ricardo mula sa kanilang likuran. Nagsimula na ang habulan. Para silang mga daga na tinutugis sa isang masikip na maze. Itinutulak sila ng mga tao na babangga sa mga paninda. Isang beses, natumba ang isang tumpok ng mga kamatis. Ang pula nitong kulay ay tila dugo na kumalat sa semento. "Doon," itinuro ni Tala,
ang isang maliit na siwang sa pagitan ng dalawang tindahan ng bigas. Hinila niya ang kamay ni Joaquin at doon sila dumaan, nakalusot sa isa pang hilera ng mga tindahan. Ang kanyang katahimikan ay nagbigay sa kanya ng matalas na paningin, nakakakita ng mga daanang hindi mapapansin ng iba. Ngunit hindi sumusuko si Ricardo. Naririnig pa rin nila ang kanyang mga sigaw, papalapit ng papalapit. Sa dulo ng palengke, nakita ni Joaquin ang kanilang pagkakataon. Isang bus na paalis na, mabagal na gumagapang sa gitna ng trapiko. "Kaya natin yan!" sigaw ni Joaquin. Gamit ang huling lakas na natitira sa kanila, tumakbo sila ng mas mabilis pa kaysa dati. Ang kanilang mga baga ay nag-aapoy. Ang kanilang mga binti ay nangangawit. Nakalapit sila sa likuran ng bus. Ang konduktor na nakasabit sa estribo ay sumigaw sa kanila. "Sakay na! Aalis na!" Isang huling tulak. Itinulak muna ni Joaquin si Tala paakyat. Pagkatapos, sa tulong ng konduktor, nakaakyat din siya. Humihingal at basang-basa ng pawis habang dahan-dahang bumibilis ang takbo ng bus palayo sa gulo. Mula sa bintana, nakita nila si Ricardo na huminto sa gitna ng kalsada. Ang kanyang mukha ay puno ng galit habang tinitingnan sila papalayo. Nakaligtas sila. Sa wakas, napaupo sila sa sahig ng bus sa tabi ng mga sako ng gulay. Sinusubukang habulin ang kanilang paghinga. Nagkatinginan sila, pagod, marumi, ngunit ligtas. Isang maliit na ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanilang mga labi. Nang medyo kumalma na siya, ipinasok ni Joaquin ang kanyang kamay sa bulsa para kapain ang kanyang wallet para tingnan kung naroon pa. Nandoon pa naman. Pagkatapos, ipinasok niya ang kamay sa lihim na bulsa sa loob nito. Ang bulsa kung saan niya itinago ang USB. Wala. Nanigas si Joaquin. Muli niyang kinapa. Mas mabilis, mas desperado. Wala. Walang laman. Ang dugo ay tila umalis sa kanyang mukha. Hindi. Bulong niya. Hindi maari. Tumingin siya kay Tala. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa isang bagong uri ng sindak. Nakita ni Tala ang pagbabago sa kanyang mukha at agad na naintindihan ang kanilang insurance, ang kanilang huling alas. Nawala. Samantala, pabalik sa palengke, galit na sinisipa ni Ricardo Gomez ang isang kahon ng walang laman na bote. Walang hiya. Sigaw niya. "Sir," sabi ng isa sa kanyang mga tauhan, may hawak na isang maliit, itim na bagay. Nalaglag yata nung lalaki. Tumingin si Ricardo. Sa palad ng kanyang tauhan ay isang maliit na USB flash drive. Isang mabagal, malupit na ngiti ang gumuhit sa mukha ni Ricardo. Kinuha niya ang USB. Tinitigan niya ito na para bang ito ang pinakamahalagang tropeo sa buong mundo. Alam niya kung ano ang laman nito. Pagkatapos, sa harap ng kanyang mga tauhan, inilagay niya ito sa pagitan ng kanyang hinlalaki at hintuturo at buong lakas na pinisil. Isang maliit, ngunit malinaw na tunog ng nababasag na plastik. Ang narinig, snap. Ang ugong ng bus ay naging isang malayong tunog lamang sa pandinig ni Tala. Ang tanging malinaw sa kanyang mundo ay ang mukha ni Joaquin. Nakita niya ang bawat onsa ng pag-asa na unti-unting nawawala sa mga mata nito, na tila mga kandilang isa-isang hinihipan ng malakas na hangin. "Wala na," bulong ni Joaquin. Paulit-ulit na parang isang sirang plaka. Nalaglag. Nahulog sa palengke. Wala na. Ang mga salitang yon ay tumago sa puso ni Tala na parang mga piraso ng yelo. Ang kanilang huling baraha. Ang kanilang huling alas. Ang tanging pisikal na patunay ng kasamaang nasaksihan niya. Ngayon ay naasa kamay na ng kaaway. O mas masahol pa, wasak na, at ginawang abo. Tinalo na sila. Ito na ang dulo ng kanilang pagtakas. Wala na silang pupuntahan, wala nang paraan para patunayan ang katotohanan.
Ang kasinungalingan ni Corazon ang mananaig. Ang hustisya para kay Doña Elisa, para sa kanyang lola, ay hindi na makakamit. Bumagsak ang mga balikat ni Joaquin. Sumandal siya sa bintana ng bus. Ang kanyang tingin ay blangko, nakatuon sa malayo. Ang dating nag-aalab na determinasyon sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malamig at mapait na pagtanggap sa pagkatalo. Tapos na, sabi niya. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Pagod na sa pakikipaglaban. Natalo na tayo, Tala. Wala na tayong magagawa. Kailangan na nating maghiwalay. Magtago ka kung saan ka hindi na nila makikita. Ako, bahala na. Siguro'y susuko na lang ako. Ang mga salitang suko at maghiwalay ay tila mga sampal sa mukha ni Tala. Tumingin siya kay Joaquin, ang lalaking nangako na hindi siya iiwan, ang lalaking nagbigay sa kanya ng init sa gitna ng lamig, ang lalaking naging boses niya sa gitna ng kanyang katahimikan. At ngayon, ang lalaking iyon ay sumusuko na. Hindi. Hindi siya papayag. Isang bagay ang biglang nag-alab sa loob ni Tala. Isang bagay na mas malakas pa sa takot. Isang bagay na mas matatag pa sa pighati. Galit at determinasyon. Dahil kung susuko si Joaquin, para na rin niyang sinuko ang alaala ni Doña Elisa. Para na rin niyang sinuko ang katotohanang sila ang nasa tama. Mabilis siyang kumilos. Habang nakaupo sila sa sahig, gumapang siya palapit sa isang sako ng uling na nakatambak sa gilid. Gamit ang kanyang daliri, kumuha siya ng isang maliit na piraso. Itinapon ito ng konduktor, ngunit para kay Tala, ito ay isang sandata. Sa maruming pader ng bus, sa tabi ng ulo ni Joaquin, nagsimula siyang magsulat. Ang kanyang mga letra ay nanginginig at hindi perpekto, ngunit ang mensahe ay malinaw. 3 salita. Para kay Doña Elisa, natigilan si Joaquin. Tinitigan niya ang mga salitang nakasulat sa uling. Ang mga salitang yon ay tila isang malakas na sigaw sa gitna ng kanilang katahimikan. Isang paalala. Isang panunumbat. Para saan pa? Mahinang sagot ni Joaquin, hindi tumitingin sa kanya. Wala na tayong ebidensya. Salita mo laban sa salita nila. At ikaw, pipi ka. Ako, isang wanted na kidnapper. Sino ang maniniwala sa atin? Umiling si Tala nang may buong puwersa. Kumuha siyang muli ng uling. Sa ilalim ng unang mga salita, nagsulat siyang muli. Tumupad sa pangako. Sa pagkakataong ito, tumingin na si Joaquin sa kanya. Nakita niya ang nag-aalab na apoy sa mga mata ni Tala. Walang salita, ngunit ang kanyang buong pagkatao ay sumisigaw. Huwag kang sumuko. Lumaban ka. Ipinangako mo. Naalala ni Joaquin ang mga unang sandali sa kanyang apartment. Ang mga mata ni Tala na puno ng takot. Ang kanyang sariling mga salita. Hindi kita pababayaan, pangako. Naalala niya ang kanilang mga gabi sa ilalim ng tulay. Ang pag-asa sa ilalim ng mga bituin. Ang pangako niyang hindi na ito tungkol sa kwento, kundi tungkol na kay Tala. Ang lahat ng iyon ay babalik sa kanya na parang isang malaking alon, tinatangay ang abo ng kanyang pagsuko. Nahiya siya. Nahiya siya sa sarili niya. Paano ang isang babaeng hindi makapagsalita ang siyang nagpakita ng mas malaking katapangan kaysa sa kanya? Paanong siya, na may boses, ang unang nawalan ng pag-asa? Ang lakas ni Tala ay tila isang salamin. Ipinapakita sa kanya ang kahinaang hindi niya gustong aminin. At sa refleksyong yon, isang bagong determinasyon ang muling nabuo. Ngunit paano? Paano sila lalaban kung wala na ang USB? Pinilit niyang paganahin ang kanyang utak na kanina lang ay paralisado na sa pagkatalo. Ang USB, isang kopya lang iyon. Ang orihinal na file ay nasa cellphone ni Doña Elisa. Ngunit paano kung masira iyon? Paano kung mabura? Pagkatapos, isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang maliit na sinag ng liwanag sa gitna ng kadiliman.
Ang cloud. Halos lahat ng smartphone ngayon ay may automatic backup feature, mga litrato, mga contact, mga dokumento, at minsan, maging mga voice recordings. Kung si Doña Elisa ay isang modernong negosyante, malaki ang posibilidad na ang kanyang cellphone ay nakasetup para automatikong mag-upload ng mga files sa isang cloud storage account, Google Drive, iCloud o anuman. Hindi nila kailangan ang USB. Hindi nila kailangan ang cellphone. Ang kailangan nila ay ang account. Ang kailangan nila ay isang computer na may internet. At ang tanging computer na alam niyang konektado sa mga account ni Doña Elisa ay ang computer na nasa loob mismo ng lungga ng kaaway. Tumingin si Joaquin kay Tala, isang bagong liwanag, ang kumikislap sa kanyang mga mata. Ang pag-asa, na kanina lang ay patay na, ay biglang muling nabuhay mula sa mga abo. Ang kanyang boses, nang muli siyang magsalita, ay hindi na mahina. Ito ay matatag at puno ng isang desperado, ngunit matibay na plano. Kailangan nating bumalik sa Tagaytay, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Tala. Kailangan nating makapasok sa mansyon. Ang pagbabalik sa Tagaytay ay isang sugal. Hindi na sila tumatakas. Sila na ngayon ang kusang lumalapit sa apoy. Bawat sasakyang kanilang nililipatan, bawat daan ng kanilang tinatahak ay puno ng kalkuladong panganib. Hindi na sila ang mga biktimang nagtatago. Sila na ngayon ang mga mangangasong walang ibang sandata, kundi ang tapang at isang desperadong plano. Sa loob ng isang maingay at masikip na internet cafe sa isang bayan bago ang Tagaytay, pinag-aralan ni Joaquin ang bawat anggulo ng kanilang misyon. Gamit ang isang bagong gawang, peking social media account, hinanap niya ang mga detalye ng burol ni Doña Elisa Santos. Ang kanyang puso ay kumirot nang makita ang mga larawan ng matanda noong nabubuhay pa ito, napapalibutan ng mga taong nagmamahal sa kanya at ng mga taong nagpanggap na nagmamahal sa kanya. Narito, bulong ni Joaquin kay Tala na nakaupo sa tabi niya, nakatago sa ilalim ng kanyang salakot. Itinuro niya ang isang anunsyo mula sa pahayagan. Ang huling gabi ng burol, ngayong gabi, gaganapin sa mansyon. Tumingin si Tala sa screen. Ang mansyon, ang lugar kung saan nagsimula at kung saan kailangang magtapos ang lahat. Kinilabutan siya, ngunit tumango. Wala nang atrasan. Ito ang pinakamagandang pagkakataon natin, pagpapatuloy ni Joaquin. Ang kanyang boses ay tila isang general na naglalatag ng plano ng digmaan. Magiging abala ang lahat. Ang mga gwardiya, ang pamilya, ang mga bisita. Lahat sila ay nakatuon sa lamay. Ito ang takip na kailangan natin para makapasok. Pero paano? Paano sila makakapasok sa isang lugar na mas mahigpit pa sa isang kuta? Mayroon lang isang tao na maaaring makatulong sa kanila. Isang tao na pinagkakatiwalaan ni Joaquin kahit na may bahid ng pag-aalinlangan. Si Ben, isang veteranong photojournalist at ang dati niyang partner sa field. Isang taong alam ang halaga ng katotohanan, ngunit alam din ang panganib na kaakibat nito. Gamit ang isang burner phone na binili niya mula sa kanilang natitirang pera, tinawagan ni Joaquin si Ben. Ang bawat ring ay tila isang dagundong sa kanyang dibdib. "Hello?" Sagot ng isang magaspang na boses sa kabilang linya. "Ben, si Joac to," sabi ni Joaquin. Isang mahabang katahimikan. "Joac? Diyos ko, nasaan ka? Pinaghahanap ka ng lahat. Akala ko kung napano ka na." "Buhay ako, Ben, at kailangan ko ng tulong mo." Ipinikit ni Joaquin ang kanyang mga mata at ipinaliwanag ang lahat sa pinakamaikling paraan na kaya niya. Ang recording, ang pagtakas, ang paninira sa kanya, ang plano na pumasok sa mansyon. "Nababaliw ka na ba, Joac?" Halos pabulong na sigaw ni Ben. "Papatayin ka nila. At sino yang kasama mo? Ang pipi na hardinero? Paano ka nakakasiguro na hindi ka lang niya niloloko?" "Dahil narinig ko, Ben,
Narinig ko ang lahat, mariing sagot ni Joaquin. At dahil nagtitiwala ako sa kanya, tumingin si Joaquin kay Tala. Nakatingin din ito sa kanya. Ang mga mata nito, sa likod ng salakot, ay puno ng pag-asa. Muling natahimik sa kabilang linya. Narinig ni Joaquin ang malalim na pagbuntong hininga ni Ben. Ang tunog ng isang taong pinipilit pumili sa pagitan ng kaligtasan at ng tama. 10:00 ng gabi, sabi ni Ben sa wakas. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aatubili. Sa likod ng mansyon, malapit sa mga lumang greenhouse, may isang bahagi ng pader doon na hindi gaanong mataas at walang CCTV. Ililigaw ko ang atensyon ng gwardiya. Bibigyan kita ng 10 minuto. 10 minuto lang, Joak. Pagkatapos noon, wala na akong alam. Salamat, Ben. Utang ko sa'yo ang buhay ko. Huwag mo nang isipin yon. Isipin mo na lang kung paano ka mabubuhay pagkatapos nito. Sabi ni Ben, bago ibaba ang telepono. Mayroon na silang paraan para makapasok. Ngayon, kailangan nila ng mapa. Dito na pumasok ang pinakamahalagang papel ni Tala. Kumuha si Joaquin ng isang papel at lapis. Iguhit mo, sabi niya. Iguhit mo ang bawat sulok ng mansyon na alam mo. Ang mga pasilyo, ang mga pinto, ang lokasyon ng opisina ni Doña Elisa, ang mga lugar na walang gwardiya. Ang kamay ni Tala, na sanay sa pag-aalaga ng mga halaman, ay naging kamay ng isang arkitekto. Bawat linya na kanyang ginuhit ay malinaw at sigurado. Ang kanyang memorya ng lugar ay perpekto. Iginuhit niya ang malaking hagdanan, ang kusina, ang librarya. Iginuhit niya ang opisina ni Doña Elisa sa ikalawang palapag, sa kanang bahagi ng bahay, malayo sa sala kung saan gaganapin ang burol. At pagkatapos, iginuhit niya ang isang bagay na ikinagulat ni Joaquin. Isang maliit, halos hindi kapansin-pansing pinto sa likod ng isang malaking estante ng mga libro sa librarya. Isang secret passage. Itinuro niya ito. At pagkatapos ay itinuro ang isang punto sa labas, malapit sa greenhouse. Ang daanang yun pala ay direktang konektado sa labas, isang daanan para sa mga hardinero noong unang panahon. Hindi na nila kailangan pang akyatin ang pader. Meron silang sariling pasukan. Perpekto, bulong ni Joaquin. Ang kanilang plano ay nagkakaroon ng anyo. Ito ay isang plano na halos imposibleng magtagumpay, ngunit ito ang tanging planong mayroon sila. Hating gabi, malamig ang hangin sa Tagaytay. Ang tunog ng mga kuliglig ay hinaluan ng isang malungkot na himig na nagmumula sa mansyon. Mula sa kanilang pinagtatago ang mga halaman, tanaw nila ang malaking bahay. Ang mga bintana nito ay nagliliwanag, puno ng mga anino ng mga taong nagluluksa o nagpapanggap na nagluluksa. Tumingin si Joaquin kay Tala. Ang kanyang muka ay nakatago sa dilim, ngunit nakikita niya ang determinasyon sa tindig nito. Handa ka na ba? Tanong niya. Hindi ito sumagot. Sa halip, hinawakan nito ang kanyang kamay. Ang munting kamay nito ay malamig, ngunit ang hawak nito ay mahigpit at puno ng tapang. Iyon na ang sagot na kailangan niya. Tumingin sila sa isa't isa. Isang huling sandali ng katahimikan bago ang bagyo. Alam nila na sa susunod na mga minuto, ang kanilang mga buhay ay magbabago magpakailanman. Maaari silang magtagumpay o maaari silang mabigo at mawala na parang bula. Ngunit gagawin nila ito ng magkasama. Oras na. Dahan-dahan, lumabas sila mula sa kanilang pinagtataguan na parang mga anino sa dilim. Ang kanilang destinasyon, ang pusod ng teritoryo ng kalaban. Ang bawat hakbang ni Tala sa madilim na pasilyo ng mansyon ay isang pakikipaglaban sa sarili niyang mga alaala. Ang mga dingding na dati niyang tinitingnan nang may paghanga ay tila mga pader ngayon ng isang malaking kulungan. Ang sahig na dati niyang nilalakaran nang may pag-iingat ay tila isang malawak na bukid ng mga patibong. Siya ang gumawa ng mapa, ngunit ngayon, sa loob mismo ng teritoryo ng kaaway, ang bawat anino
At bawat tunog ay nagdudulot ng isang panibagong alon ng kaba. Sumusunod sa kanya si Joaquin. Ang kanyang mga pandama ay alerto. Mula sa di kalayuan, naririnig nila ang mahinang tunog ng mga nag-uusap at ang malungkot na himig ng isang piano, ang mga tunog ng burol. Ngunit sa bahaging ito ng bahay, ang tanging naririnig nila ay ang malakas na pagkabog ng kanilang mga dibdib. Itinuro ni Tala ang pinto sa dulo ng pasilyo, ang opisina ni Doña Elisa, ang kanilang destinasyon. Dahan-dahan, halos hindi humihinga, pinihit ni Joaquin ang seradura. Isang maliit na klik ang tumunog na sa katahimikan ng gabi ay tila isang putok ng baril. Naghintay sila. Walang gumalaw. Pumasok sila sa loob. Ang opisina ay madilim at malamig, ngunit malinis. Tila walang ginalaw mula ng huling araw ni Doña Elisa. Ang amoy ng lumang libro at ng paboritong pabango ng matanda ay nananatili pa rin sa hangin. Isang malungkot na paalala ng buhay na kinitil. Hanapin mo ang computer, bulong ni Joaquin. Mabilis na kumilos si Tala. Alam niya ang bawat sulok ng kwartong ito. Itinuro niya ang isang malaking lamesang yari sa Nara, kung saan nakapatong ang isang sleek na all-in-one desktop computer. Habang binubuksan ni Joaquin ang computer, lumapit si Tala sa bintana at maingat na sumilip. Mula sa itaas, tanaw niya ang hardin. Ang kanyang hardin. At sa di kalayuan, sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang gilid ng bangin. Ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Napapikit siya. Hindi ito ang oras para matakot. Password, sabi ni Joaquin. Ang kanyang boses ay puno ng tensyon. Kailangan natin ng password, napaisip si Tala. Anong password ang gagamitin ng isang babaeng tulad ni Doña Elisa? Isang petsa? Isang pangalan? Bigla niyang naalala. Ang paboritong bulaklak ng matanda. Ang reyna ng mga orkidya ng Pilipinas. Lumapit siya sa keyboard gamit ang isang daliri. Dahan-dahan niyang tinipa ang mga letra. W-A-L-I-N-G. A-L-I-N-G. Access granted. Napabuntong hininga sa ginhawa si Joaquin. Magaling Tala. Magaling. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumalaw sa keyboard. Hinahanap ang cloud storage application. Habang naglo-load ang mga files, ang bawat segundo ay tila isang oras. Ang progress bar na lumabas sa screen ay tila gumagapang sa pinakamabagal na paraan. 5%, 10%. Sa gitna ng kanilang paghihintay, isang tunog ang biglang pumutol sa katahimikan. Ang tunog ng seradura ng pinto na dahan-dahang bumubukas. Nanigas silang dalawa. Wala na silang oras para magtago. Ang tanging nagawa ni Joaquin ay mabilis na idilim ang screen ng computer at itago ang kanilang mga sarili sa pinakamadilim na sulok ng kwarto, sa likod ng isang malaking cabinet. Pumasok ang isang anino, isang babae. Kahit nakatalikod, kilala ni Tala ang tindig na yon. Ang ayos ng buhok, ang mamahaling itim na bestida. Si Corazon, may hawak itong isang baso ng alak, tila naghahanap ng isang sandali ng katahimikan, malayo sa mga nagluluksa sa ibaba. Tumayo siya sa gitna ng kwarto, huminga ng malalim at uminom mula sa kanyang baso. Pagkatapos, isang maliit, halos hindi maririnig na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang tawa ng tagumpay. Hindi na nakatiis si Joaquin. Ito na ang kanilang pagkakataon, isang sugal na kailangan niyang gawin. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang kanyang cellphone, maingat na pinindot ang record button at inilagay sa sahig. Pagkatapos, dahan-dahan siyang lumabas mula sa likod ng cabinet. Naghahanap ka ba ng katahimikan, Corazon? Tanong ni Joaquin. Ang kanyang boses ay malamig at matatag. Napatalon sa gulat si Corazon. Muntik na niyang mabitawan ang kanyang baso. Lumingon siya at nang makita kung sino ang nagsalita, ang pagkagulat sa kanyang muka ay napalitan ng purong galit. Ikaw!
Sigaw niya. Ang kanyang boses ay isang galit na pabulong. Paano ka nakapasok dito? At kasama mo pa ang pipi na yan. Lumabas na rin si Tala mula sa kanyang pinagtataguan. Tumayo siya sa tabi ni Joaquin. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng takot. Sa halip, ang mga ito ay nag-aalab sa isang matinding puot. Akala niyo ba makakatakas kayo sa akin? Sabi ni Corazon. Isang mapanganib na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tapos na ang laro ninyo. Isang tawag ko lang sa mga gwardya. Huli na kayo. Hindi pa tapos ang laro, Corazon. Kalmadong sagot ni Joaquin. Sa katunayan, ngayon pa lang ito magsisimula. Alam namin ang lahat. Tumawa si Corazon. Isang tawang nakakakilabot. Alam? Ano ang alam ninyo? Na naaksidente ang matanda? Na itong pipi na ito ay may sira sa ulo. Yan ang alam ng lahat. Yan ang katotohanan. Ang katotohanan? Sabi ni Joaquin, dahan-dahang lumalapit. Ang katotohanan ay ikaw ang pumatay sa kanya. Tinulak mo siya, narinig namin. At ngayon, maririnig din ito ng buong mundo. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng pagkukunwari sa mukha ni Corazon. Ang natira na lang ay ang hubad at pangit na kasamaan. Oo, ako nga. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay puno ng lason. Ako ang gumawa. Dahil dapat lang sa kanya yon. Ang matandang mga agaw. Matapos kong ibigay ang lahat sa pamilyang ito. Sa anak niya, sa kumpanya. Itatapon niya lang ako na parang basura. Para kanino? Para sa isang pipi na hardinero na apo pala ng kaibigan niya. Hindi. Akin ang lahat ng ito. Akin. Ang bawat salita ay isang pag-amin. Ang bawat salita ay isang pako sa kanyang sariling kabaong. At ang lahat ng iyon ay nare-record sa cellphone ni Joaquin. Sa sobrang galit, hindi na nakapag-isip ng tama si Corazon. Dinampot niya ang isang mabigat na paperweight wood na gawa sa salamin mula sa lamesa at ibinato ito kay Joaquin. Joaquin, ingat! Ang isip ni Tala ang sumigaw. Pero ang lumabas sa kanyang bibig ay isang tunog. Isang tunog na matagal nang bilanggo sa kanyang lalamunan. Isang tunog na pinatay ng takot maraming taon na ang nakalipas. Hindi. Isang malakas, magaspang at garalgal na sigaw. Isang salita. Ngunit para sa lahat ng nasa kwarto, iyon ang pinakamalinaw na tunog sa buong mundo. Natigilan ng lahat. Si Joaquin, si Corazon, maging si Tala mismo. Ang kanyang mga kamay ay napunta sa kanyang lalamunan na para bang hindi makapaniwala sa tunog na nagmula dito. Ngunit ang pagkagulat ay mabilis na naputol. Ginamit ni Corazon ang pagkakataon. Sumugod siya patungo kay Tala. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa pagnanasang pumatay. Dapat matagal na kitang pinatahimik. Ngunit bago pa man siya makalapit, isang malakas na kalabog ang yumanig sa buong silid. Boom! Ang pinto ng opisina ay bumukas nang may malakas na puwersa. Pumasok ang isang grupo ng mga pulis, ngunit hindi ito ang mga tauhan ni Ricardo. Sila ay mga unipormadong opisyal na may seryosong mga mukha. Ang kanilang mga baril ay nakatutok ng diretso kay Corazon. At sa likod nila, nakatayo si Ben, ang kaibigan ni Joaquin. May hawak na kamera. Nakatayo si Corazon sa gitna ng lahat na parang isang reyna na biglang nawalan ng kaharian. Ang kanyang huling pag-asa ay naglaho. Tapos na ang laro. Tumingin siya mula sa mga pulis patungo kay Joaquin at sa huli kay Tala, ang pipi na hardinero na siyang naging dahilan ng kanyang pagbagsak. At sa mga mata ni Tala, hindi natakot ang nakita niya. Nakita niya ang tagumpay. Ang pag-aresto kay Corazon de la Cruz sa gitna mismo ng burol ng kanyang biyenan ay naging isang media firestorm. Ito ang kwentong yumanig sa matataas na lipunan at gumising sa natutulog na kamalayan ng publiko. Ang bawat detalye, ang kasakiman, ang pagtataksil
Ang pagpatay ay inilathala, pinag-usapan, at sinuri sa bawat pahayagan at programa sa telebisyon. Mabilis ding sumunod ang pagdakip kay Espio, isa Ricardo Gomez, at sa iba pa nilang kasabwat. Ang kastilyo ng kasinungalingan na kanilang itinayo ay gumuho na parang buhangin. Sa gitna ng lahat ng ingay, pinili ni Joaquin de la Vega na isulat ang kwento, hindi sa paraang naghahanap ng atensyon, kundi sa paraang nagbibigay pugay. Ang kanyang artikulo na nailathala sa front page ng kanyang dyaryo ay hindi lamang tungkol sa krimen. Ito ay tungkol sa isang babaeng hindi nagsasalita, ngunit ang mga mata ay nakakita ng lahat. Ang pamagat, ang tinig ng puso, ang kwento ni Tala Reyes. Isinulat niya ang tungkol sa katapatan ni Tala kay Doña Elisa, ang tungkol sa tapang nito sa harap ng panganib, ang tungkol sa kung paano ang isang tahimik na hardinero na minaliit ng mundo ang siyang naging pinakamalakas na sigaw para sa hustisya. Hindi niya binanggit ang tungkol sa pagiging apo nito. Iyon ay isang pribadong bagay na para kay Tala lamang. Ang isinulat niya ay ang kwento ng isang bayani na walang kapa, isang bayani na ang tanging sandata ay ang katotohanan. Ang artikulo ay hindi nagbigay sa kanya ng promosyon o parangal. Ngunit ibinalik nito sa kanya ang isang bagay na mas mahalaga, ang kanyang dangal bilang isang periodista. Sa isang tahimik na therapy center sa Maynila, malayo sa lahat ng gulo, sinimulan naman ni Tala ang kanyang sariling paglalakbay. Ang salitang hindi na kanyang isinigaw sa gabing iyon ay tila isang malakas na lindol na yumanig sa pader na matagal nang nakapalibot sa kanyang boses. Gumuho na ang pader, ngunit ang daan palabas ay hindi madali. Subukan nating muli, Tala, sabi ni Dr. Santos, isang mabait na speech therapist, habang hawak ang isang salamin sa harap ni Tala. Sabihin mo, tinitigan ni Tala ang kanyang refleksyon. Nakita niya ang isang babaeng may mga matang nakakita na ng sobrang lagim, ngunit meron na ngayong kislap ng pag-asa. Huminga siya ng malalim. Inalala ang mukha ni Doña Elisa. Inalala ang mga ngiti nito at binuksan ang kanyang bibig. Ah! Ang tunog ay mahina at magaspang, ngunit ito ay isang tunog, isang simula. Sa bawat araw na lumipas, sa bawat sesyon, palaging naroon si Joaquin. Nakaupo siya sa isang sulok ng silid, hindi nagsasalita. Nagbabasa lang ng libro o nagpapanggap na may ginagawa sa kanyang telepono. Ngunit ang kanyang presensya ay isang matatag na suporta. Hindi niya ito pinipilit, hinihintay niya ito. Isang hapon, pagkatapos ng isang mahirap na sesyon, habang naglalakad sila sa hardin ng center, biglang huminto si Tala. Tumingin siya kay Joaquin. Mat, dahan-dahan niyang sinabi. Ang bawat pantig ay isang tagumpay. Napahinto si Joaquin. Tumingin siya kay Tala. Ang kanyang puso ay puno ng isang damdaming hindi niya maipaliwanag. Hindi dahil sa mga salita, kundi dahil sa pagsisikap sa likod ng mga ito. Walang anuman, Tala. Sabi niya, isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Jo, mo muling sinabi ni Tala. Sa pagkakataong ito, mas malinaw. Ang pagbigkas ng kanyang pangalan mula sa mga labi nito ay ang pinakamagandang tunog na narinig niya sa buong buhay niya. Hindi na napigilan ni Joaquin ang sarili. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kanyang pisngi. Ang kanyang balat ay malambot at mainit. Tinitigan niya ang mga mata nito, ang mga matang naging sentro ng kanyang mundo sa mga nagdaang linggo. Mahal kita, Tala, sabi niya. Ang kanyang boses ay isang tapat na bulong. Mahal kita hindi dahil nagsasalita ka na. Mahal kita dahil sa kung sino ka. Mahal ko ang katapangan mo. Mahal ko ang puso mo. Hindi sumagot si Tala gamit ang mga salita. Sa halip, ginawa niya ang isang bagay na mas malinaw pa. Hinawakan niya ang kamay ni Joaquin na nasa kanyang pisngi at pagkatapos, dahan-dahan,
Nan siyang tumingkayad at inilapat ang kanyang mga labi sa mga labi nito. Iyon ay isang halik na hindi nagmamadali. Isang halik na puno ng pasasalamat, ng ginhawa, at ng isang pag-ibig na nabuo hindi sa mga matatamis na salita, kundi sa mga shared na panganib, sa mga tahimik na pangunawa, at sa mga pangakong tinupad. Ito ang simula ng kanilang liwanag. Habang sila ay magkayakap, isang abogado na nakadamit pang opisina ang lumapit sa kanila. May hawak na isang malaking brown envelope. Ito ang abogadong inatasan ni Doña Elisa. Miss Tala Reyes? Magalang na tanong ng abogado. Kumalas sila sa pagkakayakap. Tumango si Tala. Ipinagbibilin po sa akin ni Doña Elisa Santos na ibigay ito sa inyo sa tamang panahon. Sabi ng abogado, iniabot ang envelope. Nakalagay po dyan ang kopya ng kanyang huling habilin at testamento. Kayo po, Miss Reyes, ang kanyang itinalagang tagapagmana ng halos lahat ng kanyang mga ari-arian. Nakatitig lang si Tala sa envelope. Hindi na siya ang pipi na hardinero. Hindi na siya ang babaeng walang pangalan. Siya na ngayon ang tagapagmana ng isang legasya, isang responsibilidad, isang bagong kabanata na hindi niya inaasahan. Lumipas ang 6 na buwan. Ang dating malamig at malungkot na mansyon sa Tagaytay ay muling nabuhayan. Ngunit sa isang bagong paraan, ang mga pader nito ay hindi na sumisimbolo sa kasakiman at pagtataksil, kundi sa pag-asa at paghilom. Sa malawak na hardin kung saan nagsimula ang lahat, isang malaking tolda ang nakatayo, puno ng mga bisita. Ngunit hindi ito mga mayayamang negosyante o mga sikat na personalidad. Ang mga naroroon ay mga bata. Mga batang may espesyal na pangangailangan, mga ulila, at mga batang nakaranas ng matinding trauma, kasama ang kanilang mga tagapag-alaga. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Tala Reyes. Ang dati niyang gusgusing damit ay napalitan ng isang simpleng puting bestida. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay ang kumpiyansa sa kanyang mga mata. Hawak niya ang isang mikropono at sa kanyang likuran ay isang malaking banner na may mga salitang The Elisa Santos Foundation, ang tinig ng pag-asa. Magandang hapon po sa inyong lahat, panimula ni Tala. Ang kanyang boses ay hindi pa perpekto. Mayroon pa ring bahagyang panginginig at pag-aalinlangan sa bawat salita. Ngunit bawat salita ay malinaw at bawat salita ay nagmumula sa kanyang puso. Noong bata ako, pagpapatuloy niya, nawalan ako ng boses dahil sa takot. Akala ko, habang buhay na akong mananahimik, akala ko, ang katahimikan ay isang kapansanan. Tumingin siya sa direksyon ni Joaquin na nakatayo sa gilid, hawak ang isang kamera, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Tala, puno ng pagmamalaki at pagmamahal. Pero may mga taong nagturo sa akin na ang pinakamalakas na tininig ay hindi laging nagmumula sa bibig. Minsan, ito ay nasa ating mga gawa, sa ating pagtulong, sa ating pagmamahal. Ginamit ni Tala ang kayamanang ipinamana sa kanya ni Doña Elisa para itayo ang pundasyong yon. Isang lugar na magbibigay ng libreng therapy, edukasyon at kanlungan para sa mga batang katulad niya. Mga batang pinatahimik ng mundo, ngunit may mga pusong puno ng mga awit na naghihintay lamang na mapakinggan. Ang pundasyong ito ay para sa lola ko, si Doña Elisa. Sabi ni Tala, isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. At para sa lahat ng batang nangangailangan ng isang taong makikinig sa tinig ng kanilang puso. Nagpalakpakan ang mga tao. Hindi ito isang magarbong talumpati, ngunit ito ang pinakatotoong narinig nila. Kinabukasan, bago sumikat ang araw, dinalaw ni Tala at Joaquin ang puntod ni Doña Elisa. Nag-alay sila ng isang bungkos ng sariwang waling-waling. Tahimik silang nagdasal. Hindi na kailangan ng maraming salita. Ang pasasalamat ni Tala
ay isang damdamin na umaapaw, isang tahimik na awit sa pagitan niya at ng kanyang lola. Pagkatapos, magkahawak kamay silang naglakad patungo sa lugar na dati kinatatakutan ni Tala, ang gilid ng bangin. Ngunit ngayon, wala ng takot. Ang dating lugar ng kamatayan ay isa na ngayong lugar ng panibagong simula. Mula roon, pinanood nila ang dahan-dahang pagsikat ng araw sa likod ng Bulkang Taal. Ang kalangitan ay nag-aapoy sa mga kulay ng rosas, kahel at ginto. Alam mo na ba kung ano ang susunod mong gagawin? Tanong ni Joaquin, hinigpitan ang hawak sa kanyang kamay. Tumingin si Tala sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning kasing liwanag ng pagsikat ng araw. Matagal siyang hindi sumagot. Tila ninanamnam ang bawat salita bago ito bigkasin. Gusto kong matutong kumanta, sabi niya sa wakas. Isang malarong ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha. Napatawa si Joaquin, isang tawang malaya at masaya. Seryoso? Tumango si Tala. May isang awit sa puso ko na matagal ko nang gustong ilabas. Kung ganoon, sabi ni Joaquin, inilapit ang mukha nito sa kanya. Ako ang magiging numero 1 tagapakinig mo. Tumingin si Tala sa malawak na tanawin sa kanilang harapan, sa bagong araw na sumisikat. Pagkatapos, tumingin siyang muli kay Joaquin, ang lalaking nagbigay sa kanya ng lakas, ang lalaking naging kanyang tinig noong siya'y wala nito. Mahal kita, Joaquin, sabi niya. Ang mga salita ay malinaw, matatag at buong-buo. Ikaw ang naging tinig ko noong hindi ko pa kayang magsalita. Ngayon, hayaan mong ako naman ang maging awit sa puso mo. At sa ilalim ng bagong umaga, sa gilid ng bangin na minsay naging saksi sa kasamaan, sila ay naghalikan. Isang halik na nagsasara sa kabanata ng kanilang pagtakas at nagbubukas sa isang habang buhay na puno ng pag-ibig, paghilom at ng walang katapusang awit ng puso. Sa pagtatapos ng kwento ni Tala, malinaw na kahit ang tinig na tahimik ay may lakas, na kayang gumising ng konsensya ng mundo. Ang katotohanang sinubukang ilibing ng pera, kapangyarihan at karahasan ay muling sumibol dahil may isang pusong naglakas loob na magsabi ng tama. Ang kasamaan ni Corazon, gaano man katalino, ang pagkakabalot sa yaman at impluensya ay hindi nakatakas sa hustisya. At tulad ng ipinangako ng buhay, ang mga gumagawa ng masama ay may pananagutan, samantalang ang mga nananatiling tapat at makatao ay ginagantimpalaan. Hindi nagtagumpay si Tala dahil sa galit, kundi dahil sa awa, tapang at pagtitiwala sa kabutihan ng iba. Sa tulong ni Joaquin, napatunayan na hindi kailangang sumigaw upang marinig. Minsan, sapat na ang katotohanan at isang pusong handang manindigan. Sa huli, natagpuan ni Tala hindi lang ang hustisya, kundi ang pag-asa, pagmamahal, at lakas na magsimula muli. Ngayon, nais kong itanong sa inyo, kung kayo ang nasa kalagayan ni Tala, may lakas ba kayong ipaglaban ang katotohanan kahit delikado? At sa mga patuloy na nakikinig, kumusta kayo ngayon? Sana ay ligtas kayo at hindi nawawalan ng pag-asa. Maraming salamat sa inyong oras. Ibahagi ninyo ang saloobin ninyo sa comments. Mahalaga ang boses ninyo at palagi akong nandito, handang makinig.